OA, yung pagmumura. Walang lugar yan sa Senado. Nagbigay komento si Senate President Cheese Escudero tungkol sa naging tensyonadong pagdinig ng Senado sa drug war ni dating Pangulong Duterte kahapon, mga babayan. Anya, I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman na siguro din kahapon yon hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginagawa at mga sinasabi. Naku po, pinuna rin ni Escudero ang maanghang na mura ng dating Pangulo, mga kababayan. Anya, magandang pinupoint out ni Senator Riza na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Naku po, parang rumesbak ata itong si Cheese, mga babayan, ha? Sang-ayon ako dun. Ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Kupo, dinamay pa tayo, mga babayan. Naisipin natin, okay lang yun. Hindi okay yun. Dagdag pa, anya, mga kababayan, yung husband ni Heart Evangelista na si Cheese Escudero o yung senator natin o leader sa Senado na si Senator Cheese Escudero, mga babayan. Biro lang naman daw ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na totoo ang Davao Death Squad at miyembro pa nga niyan ang mga dating hepe ng Davao Police. Ayon yan kay dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo. Pero para kay Senate President Cheese Escudero, maaari pa rin niyang gamitin kung may magsasampa ng kaso. Ang pinagkaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpaan at sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman. Matatandaang binawi rin naman ni Duterte ang pahayag na DDS ang mga dating hepe ng PNP sa Davao. Pero meron daw death squad na binubuo ng mga gangster na kanya ring kinukumpasan. Sinabi rin ni Duterte na inutusan niya ang pulis na udyukan ng mga suspect na manlaban para may dahilan na patayin sila. Kaya kung anuman ang naging resulta ng giyera kontra droga, siya lang raw ang dapat managot at hindi ang mga pulis. Ayon kay Escudero, kailangan pa itong linawin ng dating presidente. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? Usap-usapan naman ng mga netizen at ilan pang ang dating opisyal. Nag-post mo lang si Trillanes, mga babayan, no? Or nag-tweet? Naku po, sabi niya dito, mga babayan, no? The only bright spot in yesterday's Senate hearing was Senator Riza's standing up to the evil dots. Evil dots daw si Pangulong Duterte, mga babayan. Naku po, Trilileng. Yan ang leader. Matapang, matalino, magaling. Naku po, mga babayan, no? Tumahol ng konti, ha? Itong si Tony Trell, mga babayan. Ito, tuloy natin ang balita, mga babayan. Netizen at ilan pang ang dating opisyal ang pagharap ni Senator Risa Hontiveros kay Duterte. Sabi ni dating Senator Ping Lacson na tila'y na-invade ni Duterte ang upper chamber at si Hontiveros lang ang tumindig para sa dignidad ng Senado. Maaalalang tinawag... Wait muna, mga babayan, ha? Yung post na yan ni Senator Ping, mga babayan, is sabay delete yan, mga babayan. Diba? Post at ilang minuto, delete agad yan sa page ni Senator Ping ata. Mukhang natakot, mga babayan, na ilahad sa kanyang Facebook. Diba? Edad ng Senado. Maaalalang tinawag ni Hontiveros ang atensyon ng dating Pangulo matapos ang paulit-ulit na pagmumura nito. Nagpasalamat naman ang senadora at sabi sana mabigyan din ng suporta ang mga biktima ng war on drugs. Git din ni Escudero na tama ang ginawa ni Hontiveros. Ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi
ng araw-araw nating pamumuhay. Samantala mga bayan, pakinggan natin ang panayam kay Senator Cheese Escudero na mukhang rumesbak nga po mga bayan. Hinihimay na yan sa ngayon marahil ng iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ng sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y Pangulo pa. Parang wala namang bago, hindi ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yun, walang puso yun, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin magsilbi bilang bihikulo para ito ay may lahat sa publiko dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bukasyon sa kanya o kanino man at ayokong maghusga laban o pabor man sa kanya o sino man na nagnanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagutin na papasukan muna yan. Bagaman ako isang abogado. Sir, yung admission, We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yun. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yon sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang probisyon sa Bill of Rights, nakalagay sa Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin hindi ng sinuman ng pamahalaan at sinumang nakaupo sa pamahalaan. sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminal. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay na pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho o hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-aming yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba makukulong na siya or ma-ICC na siya or doon sa mga sinabi niya kahapon or doon sa to follow up Tumatawa lang si Cheese mga babayan, no? Para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya doon sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko muna yung ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryohan. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito: I am willing to take full responsibility. Me. Just me.
Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Ano? Siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon 6 na taon ang kanyang termino, dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Ba't nga Siyempre. ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, ba't nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na, sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than Yung Matobato at Las Cañas, Mr. Senator, is sinungaling yun eh. Diba? Napatunayan na yun, di ba? Yung kailang statement is pabago-bago. Di ba? Sino pa bang maniniwala doon, di ba, mga bayan? 3-4 years ago, Yes. wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So, diba? bakit nga ba? Time kasi ni Duterte. Oo, kaya nga, tama tong reporter na to, kabayan. Natapos na yung time niya eh. Hindi para sa akin na sagutin yun o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero makasagot, sinasabi ko mga na kabayan. siguro, kaya malakas ang loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahaman ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Di makasagot si Cheese, mga babayan, no? Kaya nga, Si tanong ko, Cheese. paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Hindi ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw ho siyang pumapatay. Again, nais kong Sagutin mo. basahin ang transcript mamaya Mr. hapon Senator. kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Sige. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang Dapat bilisan to, Mr. Senator. Di ba? Di ba? Yun yung sabi ng Pangulong Duterte, mga bayan. Gawin yun na. Di ba? Go na. Kasi, pag makabalik si dating Pangulo sa Malacanang, mga babayan, ay naku po. Panigurado. Di ba? So, pakibilisan mo na, Mr. Senator. At dapat din siguro, mga babayan, no? Itong si Senator Cheese ay nag-attend kahapon, di ba? Sa hearing, sa hearing, mga babayan, di ba? Oh. Bakit wala ka doon, Mr. Senator? Tapos eto, ang tapang-tapang mo, ha? Dito mo lahat yung ano mo. Neresbakan mo si Madam Riza. Di ba? ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar OA yan daw. dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento Tama. niya ay nagmumura sa noon. Tama. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At Yun nga Mr. Senator. Sana, nandun ka kahapon para ikaw yung ano.
pumalag sa dating Pangulo, di ba mga kabayan? Di ba? Para makita din namin kung gaano katapang ang isang Senator Cheese Escudero pag nakaharap si dating Pangulong Duterte. Ano kasi mga babayan yung mga senator natin, pag wala sa harap mismo ni dating Pangulo ay grabe, sobrang mga babayan. Di ba? Alam nyo na? Sobrang ang tatapang. Di ba? Pag nasa harapan ng mga bayan, di ba? Choke na choke. Tingnan nyo naman si Madam Laila mga babayan, di ba? Di gaanong nagsalita. Kasi una pa lang mga babayan, na bulljack na po ni Senator Jinggoy. Di ba? Tinanong kung bakit di ba kinasuhan si dating Pangulo. Naging DOJ na siya, naging chairman na ng CHR, di ba? Nasa kanya na lahat yung kapangyarihan tapos. Di ba mga babayan? So, sana man lang andun si mga babayan, no? Si Torches. Di ba? At yung pagbumura kasi mga babayan is tila normal lang yun sa mga matatanda. Di ba? Lolo ko nga mga babayan is grabe din kung magmura. Pero, love na love po kami mga babayan. At disiplinado po kami. Di ba? Ganon din ba yung mga lolo no dyan? Or magulang nyo mga kabayan? Di ba? Wala yan sa pananalita, Sir Cheese. Ang importante, may magawa kang mabuti sa kapwa mo. Or may magawa kang mabuti sa bayan mong sinilangan. Di ba? Aanhin mo yung mabulaklak na salita. Pero sa ilalim pala niyan mga babayan is, naku po, niluluto ka na. Di ba? Di ba mga babayan? Ang sarap sa tenga pakinggan. Di ba? Lalo na yung mga babayan, politiko. Grabe kung kapagsalita mga babayan, di ba? Promise dito, promise doon, eto gawin natin, eto. Di ba? Tapos grabe pala mga babayan. Di ba? May kilala ba kayong ganyan mga babayan? Di ba? At tama nga, gaya na nasabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Nasobrahan ba yung due courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman tayong lahat ay ganun. At sa kawawa din naman yung staff na nando naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila dumating sa Anong kawawa yung quadcom nga mga babayan. Halos madaling araw. Gustong tapusin yung hearing. Diba? Mga babayan. Ikaw talaga, Mr. Cheese. Diba? hearing kahapon. Marlon. Sir, kasi lalo kami yung Kawawa din kayo pag dito ng mga hearings. Sir, yun na maraming mga rules na na-violate si President, yung former President kahapon. Do you think yung chairman should do better in the next hearing? Kasi nga, pag may mga dating mga resource person, mga simpleng mga PNCO na police, kung pag sa biyahe o dahil recess ngayon, sino ang pipiliin mo naman mag-preside na magiging patas at parehas had expected, especially given the fact na did on several orders? I think Senator Coco did a good job more than what I had expected, especially given the fact na kung pipiliin mo ang mga miyembro ng Senado ngayon na hindi nagbabiyahe o dahil recess ngayon, sino ang pipiliin mo naman mag-preside na magiging patas at parehas at hindi papabor sa isang panig man o sa kabila? Hindi madali ang papel na ginampanan ni Senator Coco kahapon. At para sa akin, nagawa at ginawa niya sa abot ng kanyang makakaya ang pag-chair, pag-preside sa hearing na yon. At nabigyan ng pagkakataon, importante, na makapagsalita ang lahat. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang beses at pagkakataon na nagsalita, bumukas,
at pinanumpaan ni dating Pangulong Duterte ang mga bagay na ito kaugnay ng extrajudicial killings at drug war ng kanyang administrasyon. Yung pa lamang na nakapagbigay ng venue ng avenue ang Senado para mangyari yun, malaking bagay na yun para sa akin bilang tagapangulo ng Senado. Tama. Tama ka dyan, Senator Cheese. Only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the people. Senator Risa. Again, gaya ng sinabi ko, tama at sang-ayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa. Nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatilihin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Okay. Ayaw na lang pagmumura daw mga kababayan. Not for me to say again. I would rather read the transcript first and let the lawyers who are interested in doing this do that. I would rather keep the impartiality of the Senate at this point in time without prejudice to any member of the Senate doing so at the proper time. Pero sir, dahil under oath na ginawa yun ng dating presidente, hindi na yung pwede niyang bawin at sabihin nagbibiro lang siya. Sa palagay ko'y mahihirapan na siyang gawin yun. At kung kukunin yung video footage kahapon, tila hindi naman siya nagbibiro kahapon. Okay. Talagang hindi nagbibiro yung dating Pangulo. Sir, yung sabi nyo lang na paano ba niya i-operationalize yung claiming responsibility since wala siyang kaso. So walang bigat yung sinabi niya that I claim responsibility for everything that happened in the drug. Hindi sa walang bigat. Nagtatanong ako, paano nga ba? Dahil ang may kaso nga ngayon, kayo yung mas nakakaalam siguro ng statistics, ay yung mga polis sa baba na sinasabi nilang kawawa daw, na sinasabi nilang pinoprotektahan daw. Paano i-operationalize yun? Dahil yung mga dating chief of police ng Davao at PNP chief kahapon, sa pagkakaalam ko ay wala naman silang mga pending na case kaugnay ng extrajudicial killing. Unless alam nyo meron. So anong sense nung pag-ako niya sa responsibilidad kung wala nga naman pala siyang kaso to begin with? Siguro bahagi yung ginawa niya kahapon doon. Yung kanyang pag-amin sa maraming bagay na napanood at napakinggan nyo nga. Unang hakbang marahil yon para sa pagkakaroon ng responsibilidad kaugnay sa bagay na yan. Ngayon, ulitin ko klarong magkaiba kami ng pananaw. At marahil magkaiba ng pananaw sa marami sa ating mga kababayan. Noong unang panahon, kaya sumikat, ika nga, o lumakas, sabihin mo na, ang mga rebelding grupo sa ating bansa. Dahil takbuhan sila ng naapi. Dahil siyempre, mabagal ang hustisya, kailangan dumaan sa korte, kailangan patunayan ang pagkakasala, at wala pa tayong parusang kamatayan. So yung naapi, may takbuhan. At agad nakakakuha ng hustisya, sabihin lang nila, siya yun eh. Agad ba kakakuha ng hustisya? Hindi ba parang nakakagaang ng pakiramdam yan sa ilan? Subalit, isang malaking subalit, sa parte ng gobyerno, hindi pwedeng maging ganon ang gobyerno. Mahirap man, matagal man, mabigat man, trabaho ng gobyerno, So dapat talagang solusyonan, Mr. Senator, yung batas natin kung paano itrato yung mga kriminal, di ba? Lalong-lalo na ngayon, ang daming patayan. Di ba? Pinatay na walang kalaban-laban tapos nasaan yung hustisya? Di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, ni-rape. Nasaan ang hustisya, di ba? Tapos, pag ang namumuno pa sa atin mga bayan is ano-ano lang yung ganyan-ganyan mga babayan. Maniniwala pa ba yung mga masasamang loob? Or matatakot pa ba? Diyan? So lalong dadami.